Isa ka ba sa nakaranas na mabuli sa iyong eskwelahan noong ikaw ay nag-aaral pa? Hindi talaga nawawala sa isang paaralan ang may mga mapang-asar na mga mag-aaral. Ikaw, anong karanasan mo dati noong ikaw ay pumapasok pa? Maganda ba o hindi maganda? Kung ganoon mga kawanatels ay tunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo ng aral. Pero bago tayo magsimula, baka pwedeng maglambing sa inyo at pakipindot ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong istorya. Isang malungkot na simula ang bumalot sa taon ng kanilang kolehiyo, bagamat hindi ito malinaw sa lahat ng mga mata. Sa isang sulok ng silid-aralan, kung saan ang ingay at tawanan ng mga kabataan ay tila walang hanggan. May isang dalaga na palaging nakatuon sa paghamak at panunukso sa isa pa niyang kaklase. Si Bianca na may matangos na ilong at may tindig na tila ba sa kanya ang buong mundo ay hindi kailanman pinapalampas ang pagkakataon na pahiyain si Clara. Ang tahimik na dalagang nagtitinda ng sampagita pagkatapos ng klase. Para kay Bianca, ang amoy ng bulaklak ay simbolo ng kahirapan. Isang bagay na pilit niyang pinandidirihan at isang dahilan para patuloy na ibaba ang tingin niya kay Clara. Hoy, Clara! Ang tawag ni Bianca, isang hapon habang papalabas sila ng classroom. Nakakapit sa braso ang kanyang mga kaibigan. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ng lahat. Mabuti naman at nakabili ka na ng bago mong uniform. Hindi na amoy kanal yung dati mong amoy. Sampagita na lang. Nagtawanan ang kanyang mga kaibigan habang si Clara naman ay yumuko. Ang pisngian ay namumula sa hiya. Mahigpit niyang hawak ang kanyang lumang bag kung saan nakalagay ang mga plastik na supot ng sampagita na ibebenta niya. Bianca, kung wala ka namang magandang sasabihin, bulong niya halos hindi marinig. Ano? Hindi ko narinig. Naka-earphones ka ba ng sampagita? Muling pangungutya ni Bianca. Lumapit pa kay Clara at pinagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Ang baho ng hininga mo, amoy patay na bulaklak. Hindi ka ba naliligo? O baka pinangliligo mo na rin ang pinaghirapan mong bulaklak? Ang iba nilang kaklase na nakasaksi sa eksena ay may iba't ibang reaksyon. Ang ilan ay tumawa, ang ilan ay nagkibit balikat, at ang ilan naman ay tila nagulat sa walang pakialam na kabastusan ni Bianca. Ngunit walang sino man ang umimik, walang sino man ang nagtangkang ipagtanggol si Clara. Sanay na sila sa ganitong eksena. Mali ka, Bianca, marahang sagot ni Clara. Tumingala ng bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatili sa sahig. Pinaghihirapan ko to. Hindi ito amoy basura. Ito ang amoy ng pag-asa. Pag-asa? Ano yan? Bagong pabango? Hindi ko yata nakita yan sa Venge Pics. Sagot ni Bianca na may nakakalokong ngiti. Pang mahirap lang siguro yan. Ah, oo nga pala. Mahirap ka nga lang pala, kaya ganyan ang amoy mo. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pag-aaral, ito ang naging paulit-ulit na senaryo. Tuwing linggo kapag si Clara ay naglalako ng sampagita sa simbahan o kaya naman ay sa palengke, hindi inaasahang magtatagpo sila ni Bianca. At tuwing mangyayari yon, hindi palalampasin ni Bianca ang pagkakataon na ipahiya si Clara sa harapan ng kanyang mga kaibigan at maging sa mga mamimili. Napakabait talaga ng Diyos at may sampagita ako, sabi ni Clara minsan sa kanyang nanay habang nagbubunot ng sampagita sa kanilang bakuran. Kahit paano, may naiambag ako sa pambayad sa tuition ko. Kaya nga anak, magtiis ka, sabi ng kanyang ina, hinahaplos ang kanyang buhok. Ang Diyos ay hindi natutulog. Makikita rin nila ang halaga ng iyong pagpupunyagi. Ngunit sa isip ni Clara, ang mga salita ni Bianca ay masakit pa rin. Dumating ang araw na graduate sila.
Ang kanilang landas ay naghiwalay. Si Bianca ay pinagpatuloy ang pag-aaral sa isang prestihiyosong universidad sa Maynila. Samantalang si Clara ay nagdesisyong ipagpatuloy ang kanyang maliit na negosyo at tulungan ang kanyang pamilya. Hindi naging madali ang buhay para kay Clara. Ngunit hindi siya sumuko. Pinagpatuloy niya ang pagtitinda ng sampagita at sa bawat benta, nakikita niya ang unti-unting pag-usbong ng kanyang mga pangarap. 10 taon ang lumipas, tila napakabilis ng panahon. Ngunit ang mga alaala ng nakaraan ay nanatiling sariwa sa isipan. Ang dating mayaman at mayabang na si Bianca ay ngayon nagtatago sa anino ng kanyang nakaraang kabuhayan. Ang negosyo ng kanyang pamilya ay nalugi dahil sa kapabayaan at maling pamamahala ng kanyang ama. At ang kanilang malaking bahay ay naisanla upang mabayaran ng mga utang. Nay, hindi ko maintindihan. Bakit nangyari to? Tanong ni Bianca sa kanyang ina habang nakatitig sa kawalan mula sa bintana ng kanilang maliit na inuupahang apartment. Ang dating magagarang kasuotan niya ay napalitan ng mga ordinaryong damit. Wala na tayong magagawa, anak. Malungkot na sagot ng kanyang ina habang sinisikap na aliwin ang sarili sa paglilinis. Ang kayamanan ay parang tubig. Madaling maubos kung hindi mo iingatan. Hindi matanggap ni Bianca ang kanilang kapalaran. Ang kanyang buong pagkatao ay nakasentro sa pagiging mayaman at mataas sa lipunan. Ang pagbagsak ng kanilang estado ay tila isang malaking suntok sa kanyang ego. Sa kabilang banda, si Clara ay patuloy na nagsumikap. Ang maliit na tindahan ng sampagita ay lumago. Mula sa simpleng paglalako, nagkaroon siya ng sariling flower shop at kalaunan ay naging isang seryosong negosyante ng floristry. Ang kanyang determinasyon, sipag at maayos na pakikitungo sa mga customer ang naging susi sa kanyang tagumpay. Clara, dumating na ang bagong shipment ng orchids mula Holland. Masayang sabi ng kanyang manager sa telepono. Napakaganda ng quality. Mabuti po kung ganun. Sige, asikasuhin mo na agad yan. At huwag kalimutang i-check ang moisture level ng mga rose. Sagot ni Clara na may ngiti sa labi. Ang kanyang opisina ay napapalibutan ng sari-saring bulaklak. Ang bawat isa ay tila sumasalamin sa kanyang pag-unlad. Isang araw nakatanggap si Bianca ng imbitasyon para sa isang class reunion. Nagkaroon siya ng pag-asa. Ito ang pagkakataon niyang muling ipakita ang kanyang kayamanan, kahit pa ito ay huwad. Ang ideya ng pagpapahiya kay Clara, ang sampagita vendor, ay muling sumibol sa kanyang isip. Nay, kailangan kong magrenta ng magandang sasakyan at bumili ng bagong damit, sabi ni Bianca na may ningning sa mga mata. Kailangan kong ipakita sa kanila na maayos pa rin ako. Pero anak, saan? Saan tayo kukuha ng pera? Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Huwag ka mag-alala, Nay. Gagawa naman ako ng paraan. Kailangan kong maibalik ang dating ako, sagot ni Bianca. Ngunit sa loob-loob niya ay punong-puno siya ng takot at pag-aalangan. Gusto niyang burahin ang alaala ng kanyang paghihirap at para magawa ito, kailangan niyang sirain ang sino mang magpapaalala sa kanya ng kanyang kahinaan. At si Clara ang perpektong biktima. Ang gabi ng reunion ay dumating. Nagpakita si Bianca na nakasuot ng mamahaling bestida na inutang niya sa isang kaibigan. Nakamotorsiklo siya na pinarenta niya. Nagpanggap siyang ang lahat ay nasa ayos, na ang kanyang buhay ay masigit pa sa inaasahan ng sinuman. Ang kanyang bawat kilos ay sadyang plinano upang magmukha siyang sopistikada at matagumpay. Bianca, ang ganda mo pa rin, bati ng ilan niyang kaklase na tila naengganyo sa kanyang paimbabaw na pag-ayon sa buhay. Ngumiti si Bianca at syempre mayabang. Syempre naman, hindi ako nagpapabaya sa sarili, sagot niya habang palihim na hinahanap si Clara sa karamihan. Nais niyang makita ang reaksyon ni Clara, ang pagkamangha at inggit sa mga mata nito
kapag nakita siya sa kanyang bagong hiyaman. Maya-maya pa bumukas ang pinto ng function hall at pumasok si Clara. Hindi siya nakasuot ng sobrang mamahaling damit, ngunit ang kanyang suot ay elegante at disente. Naglalarawan ng kanyang simple at malinis na kagandahan. Ang kanyang tindig ay may kumpiyansa at sa kanyang muka ay may ngiti na nagpapakita ng kapayapaan at kasiyahan. Hindi siya nakamotor o may naghatid na sasakyan. Ngunit ang kanyang presensya ay tila nagbigay liwanag sa buong silid. Napatigil si Bianca sa kanyang pag-uusap. Pinagmasdan niya si Clara. Walang bakas ng kahirapan sa mukha nito. Ang dating tahimik at yumuyukong dalaga ay ngayon nakataas ang noo. Tingnan mo nga naman, Clara. Nakarating ka pa pala dito? May pangungot siya sa boses ni Bianca. Lumapit kay Clara at pinagmasdan ito mula ulo hanggang paa. Ano ba yan? Lumaki na yata ang kita ng sampagita. Nakakabili ka na ng disenteng damit. Hindi na amoy bulaklak ang kulay. Hindi sumagot si Clara, ngunit bahagyang napangiti. Bianca, masarap sa pakiramdam na makita kang muli. Ang tanging nasabi niya, nang walang bakas ng matinding galit. Masarap din sa pakiramdam na makita kang umakyat kahit papaano. Pero syempre, iba pa rin ang level natin. Sagot ni Bianca, na may matamis na ngiti ngunit may pait sa mga mata. Di ba? Mga kaibigan, ang hirap maging mahirap. Buti na lang, kasama ako sa mga pinalad. At ito nga, tingnan nyo ang bagong cellphone ko. Latest model yan. Sa tingin ko ay hindi pa kaya ng kahit sino sa inyo. Ipinakita ni Bianca ang kanyang cellphone habang ang kanyang mga kaklase ay nagtitinginan. Alam ng marami sa kanilang estado ng pamilya ni Bianca. Ngunit walang sino man ang naglakas loob na magsalita. Bianca, ang ganda naman ng cellphone mo. Sabi ng isa nilang kaklase na si Mike, na dati rin ay nangaasar kay Clara. Pero kung pag-uusapan lang din ng levels, tingin ko ay napag-iwanan ka na. Napalingon si Bianca kay Mike at nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba alam, Bianca? Muling sabi ni Mike. Tumingin kay Clara na ngayon nakangiti na rin. Ang may-ari ng catering na ito pati na rin ang flower arrangement dito sa venue ay si Clara. At ang buong buildings na to, isa lang sa maraming pinapatakbo niya. Biglang tumahimik ang buong bulwagan. Halos lahat ng mga mata ay nakatuon kay Clara na ngayon ay nahihiyang yumuko. Ngunit hindi nawawala ang banayad ng ngiti sa kanyang labi. Ano? Halos pabulong na tanong ni Bianca. Nagpapatawa ka ba, Mike? Si Clara, ang sampagita vendor? Totoo yan, Bianca. Sabi ng isa pa nilang kaklase na si Lisa, na isa sa mga close friend ni Clara noong high school at alam ang pinagdaanan niya. Ang Floral Blooms ni Clara, ang isa sa pinakamalaking flower and event styling company sa buong bansa. Kaya nga, ito na ang ika-10 taon ng ating reunion at siya pang naghanda ng lahat. Kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi tayo nagkaroon ng ganitong kagandang venue. Tila gumuho ang mundo ni Bianca. Ang kanyang balat ay namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkabigla. Ang lahat ng kanyang pagpapanggap, ang kanyang pinaghandaang pagpapahiya kay Clara ay bumalik sa kanya ng 1,000 beses. Ang dating kinukutya at minamaliit na sampagita vendor ay ngayon higit pa sa kanyang mga wildest dreams. Hindi ako naniniwala. Imposible yan. Bulong ni Bianca, umiiling-iling. Posible, Bianca, kung magsusumikap ka. Sabi ni Clara, lumapit ng bahagya. Hindi ang estado ng iyong pamilya ang magtatakda ng iyong kapalaran, kundi ang iyong sipag at tiyaga. Ngunit hindi pa rin doon nagtatapos ang lahat. Biglang may lumapit na isang lalaki kay Bianca na tila kilala niya. Ma'am Bianca, nandito na po ba ang bayad sa motor na pinarenta nyo? Kailangan ko na pong kunin ng susi. Nagulantang si Bianca. Ang kanyang sikreto ay nabunyag. Narinig ng lahat ang sinabi ng lalaki. At ang dating pagkamangha sa kanya ay napalitan ng pagkalito at awa.
Ang kanyang muka ay namula sa matinding kahihiyan. Ano? Hindi ako. Nanginginig ang boses si Bianca. Wala siyang magawa kundi tumayo roon. Nakapako sa kinatatayuan. Tila gustong lamunin ng lupa. Sige na po ma'am, yung pera po. Inihintay na po nila sa shop. Muling sabi ng lalaki na may pag-aalangan. Walang pagpipilian si Bianca kundi ibigay ang kanyang susi. Ang kanyang pinaghirapang pagpapanggap ay naglaho na parang bula. Ang kanyang pinakamalaking takot ay nagkatotoo. Ang kanyang pamilya ay talagang naghihirap. Ang kanyang mga paa ay halos lumuhod sa matinding pagkapahiya. Ang kanyang mundo ay lumulubog sa kadiliman. At ang dating katuwaan niya sa kanyang katayuan ay napalitan ng pait at pagsisisi. Nakita ni Clara ang matinding kahihiyang nadarama ni Bianca. Sa halip na magpatuloy sa panunukso, lumapit siya kay Bianca. Ang ngiti sa kanyang labi ay nawala at napalitan ng pag-aalala. Bianca, sumama ka sa akin. Malumanay na sabi ni Clara. Inalalayan si Bianca upang makaupo sa isang silya. Ang buong silid ay nakamasid sa kanila, ngunit walang sino man ang umimik. Clara, patawarin mo ako. Umihikbing sabi ni Bianca. Ang luha ay nagsisimulang umagos sa kanyang mga mata. Gusto ko lang patunayan na hindi ako mahirap. Nagpapanggap lang ako. Alam ko, Bianca. Sagot ni Clara. Inaplos ang balikat ni Bianca. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Hindi madali ang mawala ang lahat ng kinasanayan. Minamaliit kita, kinukutya, pinapahiya. Bakit hindi ka galit sa akin? Tanong ni Bianca na tila nagtataka. Hindi ako galit, Bianca. Naawa ako sa'yo. Sagot ni Clara. Tumingin sa kanyang mga mata. Ang kasungitan mo noon ay dahil sa insecurities mo. Ngayon, naintindihan ko na. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ngayon. Wala na kaming pera. Wala na kaming natira. Patuloy ni Bianca. Sumisikip ang kanyang dibdib. Tumingin si Clara sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangunawa. Kung gusto mo, Bianca, may alako ako sa'yo. Nagulat si Bianca. Ano? Kung gusto mo, maaari kang magtrabaho sa akin. Hindi mo kailangang magsimula sa sampagita. Sabi ni Clara, bahagyang napangiti. May bakante akong posisyon sa marketing department kahit papaano. Makakatulong ka sa iyong pamilya. Hindi makapaniwala si Bianca. Ang dating kaklase niyang hinamak, kinutya at pinagtawanan ay ngayon nag-aalok ng tulong. Ang kanyang pagkamuhi ay biglang naglaho, napalitan ng pasasalamat at labis na kahihiyan sa sarili. Pero bakit? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo? Napatulala si Bianca. Dahil naniniwala ako na ang lahat ng tao ay may pagbabago. At dahil na rin sa kabila ng lahat ay magkaklase pa rin tayo. Sagot ni Clara. Ang kanyang boses ay puno ng sinseridad. Hindi ang tagumpay ko ang nais kong ipagyabang, kundi ang pagbabagong maaaring mangyari sa bawat isa sa atin. At hindi kailanman magiging usok ang baho ng sampagita sa kapirasong kinabukasan na ating hinahanap. Niyakap ni Bianca si Clara. Ang kanyang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng pagsisisi at pasasalamat. Sa wakas, ang kanyang puso ay nabigyan ng kapayapaan at ang kanyang mga mata ay nabuksan sa isang bagong pag-asa. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa salapi o katayuan, kundi sa kabutihan ng puso, sipag at kakayahang magpatawad. Ang paghamak sa kapwa ay hindi kailanman magbubunga ng tunay na kaligayahan at ang pagsikap gaano man kaliit ay may kakayahang magbago ng kapalaran. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makiki-comment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.